Nahanap nga kaya ng ilan ang tinatawag na Fountain of Youth sa isang tribo sa South Cotabato. Marami raw kasi sa kanila, lagpas 100 taon na. I will survive! Yan ang dapat na goal nating lahat ngayong may pandemic. Labanan natin ang coronavirus para humaba pa ang ating buhay. Pero alam nyo bang sa kabila ng pagkalat ng COVID-19 sa Pilipinas, may isang lugar sa ating bansa na kasama sa mga nananatiling COVID-19 free. At ang mas kamangha-mangha nito, ang mga residente rito umaabot ng mahigit 100 taon o isang sentenaryo. Ang isa raw sa mga sikreto ng pagkakaroon ng malusog at mahabang buhay ng mga sentenaryo rito, ang isang mahiwagang bato. Ang sagradong bato kasing ito, kayang-kaya raw gumamot kahit pa pinakamalubhang sakit. Isang oras mula sa Cotabato City, ang barangay Landan. Nasa paanan ito ng Mount Matutum sa bayan ng Pulumulok sa South Cotabato, kung saan namumuhay ang indigenous community na Blaan. Mahigit 10 sa kanilang mga residente. Ang edad, mahigit 100 taon. Kahit matanda naman ako, palaging pa ako magdala ng mabigat. Yan ang lakas ko, pilminginti. Ginagawa namin, yung marami pa kami nakita ng bunga ng kahoy, yan ang inakyat ko. Nanda ni mo buyalang gumi mo fulu kamlo kumtu tikro ni mo ko kumtu fali kumtu agul kuga fati agul mangkantu kahalambaan. Ang pinakamatandang residente ng tribong Blaan, si Yabing Masalon Dulo, 105 years old. Ipinanganak si Yabing taong 1914. Ibig sabihin, 2 pandemya na sa ating kasaysayan ang kanyang naabutan. Una, ang Spanish flu taong 1918 na kumitil sa buhay ng 50 million na mga tao sa buong mundo. At ngayon namang 2020, ang COVID-19 pandemic. Si Lola o Fu Yabing, matalas pa rin ang mga mata sa paggawa ng tradisyonal na habi ng mga Blaan na gawa sa abaka na kung tawagin, ikat. Parayon sinduman la mamana to kung may mo ito no kaya may batakiblaan. Pero dahil may edad na si Fu Yabing, doble ingat siya ngayon. Ban ko bahala gudo ta. Tigoy manol dito. Gumifas dito. Pagtatanim at pangangaso ang pangunahing ikinabubuhay ng tribong Blaan. At dahil malayo sila sa ospital, sa tuwing may nagkakasakit sa kanilang miyembro, nagdadasal at nagme-meditate sila sa Bato Peak na itinuturing nila ritong sagradong bato. Meron ditong 4 na bato na dinadasalan. Ang isa para sa masaganang buhay. Ang ikalawa for success. Ang ikatlo para sa pagpapatawad. At ang huli na nakaharap mismo sa Mount Matutum para sa mabuting kalusugan. Itong Bato Peak, ito talaga po ang ritual ground namin, yung mga ninuno namin. Naniwala kami na talagang pampahaba ng buhay itong maibigay ng Bato Peak sa amin dahil nakita namin since time sa mga matatanda namin, walang mamamatay na medyo mababa ang edad. Tapos yung mga matanda na yun, lagi dito na pumupunta sa Bato Peak, dito naga-ritual, dito naga-meditate. Hanggang ngayon yung tiyuhin namin, kaya pa niyang maglalakad hanggang dito. Pero dahil sa COVID-19, ang Bato Peak isinara muna sa mga turista. Wala mo nang papasok doon sa site. Yun kasi ang order sa atin. Dapat natin sundin. Ang 103 years old na si Wafuti Juliana, kinalakhan na raw ang pagdarasal sa Bato Peak. Kagtabangan ko sa doong gula ang katandukam. Tanduk dikfu, nabong dito. Kagito, do mubaganok, nakamadal ko. Natutunga, imugali po, nakapuye, tatlo may ibulol na puni bato ye.
Makikilala rin namin ang isa sa pinakamatandang mananambal sa lugar, ang 102 years old ng si Gory Masalon Julie. Gumagamit siya ng bunga ng isang wild na halaman na kung tawagin, foyas, kahawig ng butil ng munggo. Kunikwintas niya ito pantaboy sa masamang elemento sa paniniwalang nakagagamot ito ng iba't ibang sakit kahit pa raw COVID-19. Lalikaw, gami rin tamno ka ni. Duda tayo nun na dadbulong, gagkali kami. Gara, bulong kami, blaan mo na to. Ang dahon ng foyas, sinisigaan sa paniniwalang na itataboy ng usok nito ang virus. Ani tada ti mukuk nun si Sampi tada ti tanduk na ye bulong kafi indu. Dela de mga balak mani biauto ano na to bulong matalaf nil kan lodam ye klodam duni kateng ye bulong ye guye. Meron din sila ritong 7 mga puno na itinuturing na banal. Kunin mo itong ano niya sir, itong balat. Ilan dito ang tinatawag nilang damay o anti-fever tree na may kakayahan daw magpagaling ng trangkaso kahit pa mga bukol-bukol sa katawan. Ang pag-inom at pagpahid sa pinakuluang katas ng dahon at balat nito, di umano ang nakapagpagaling sa bukol sa suso ni Rebecca. Yun ang ginagamot ko. Wala na ako nagpa-check up at saka wala din ako nagpunta sa doktor. So, sa awa ng Panginoon, nagaling na yung hanggang ngayon. Water tree, kung saan ang ugat pinagkukuhanan ng tubig na pampalakas daw ng resistensya. Masarap yung lasa sir, parang may alkaline. Pag araw, mapapansin mo na medyo titiklop yung paligid ng dahon niya at pag gabi bubukas yan, lahat ng nutrients o pagkain galing doon sa dahon, ilalabas niya doon sa katawan niya. Putasin mo, sugatan mo yung kanyang balat, doon lalabas yung tubig. Taong 2018, nung unang nagpunta sa komunidad ng indigenous community na Blaan, ang dating Department of Health Secretary na si Dr. Jaime Galvestan. Dito, nakita niya ang kasalatan ng pamumuhay ng tribo. Sa tulong ng ilang NGO o non-government organizations, nagpatayo sina Dr. Galvestan ng Wellness Tribal Village para sa indigenous community na Blaan. Pero para kay Dr. Galvestan, ang sikreto raw ng mahabang buhay ng mga tribo nasa paraan ng kanilang pamumuhay o lifestyle. Meron silang 3 secret. Kinakain lang namin yung tumutubo sa aming kapaligiran. Bihirang-bihira sila kumain ng karne. Halos araw-araw, umaga, tanghali, gabi ay mga gulay. Pangalawa, sabi nga, kailangan araw-araw naglalakad. Pangatlo, talagang manalig sa Panginoon. Pero kung ang mga katutubo ang tatanungin, ang tunay nilang sikreto sa mahabang buhay, Yeni mo sin kandong ire mo ikakao nang pabili ire mo taho lawi lam tumani 2 tawo kam doon panlini ire mo balalo bayaran ang di 2 tawo di kapilawam nangam pabanwudi di fufungam pabati kam ka sa nga di mubugublaut bati kam ka. sa totoo lang, hindi naman ito sikreto. Para humaba ang buhay, pahalagahan ang kalusugan at irespeto ang kalikasan.